So, ayan po, no? Kumusta po ang lahat? Amen. So, may tanong po ako, no? Nai-imagine po ba natin na kapag walang batas o walang panuntunan ng isang lugar, paano to magiging maayos? 'Di ba? Ang gulo, no? Wala tayong sinusunod. Nagagawa natin lahat ng gusto natin. Baliktarin natin ang tanong. Kapag walang batas si Mrs., gaano katahimik ang tahanan? 'Di ba? Out of topic, out of context. Nasabon agad, ayon. So kung wala po tayong batas, napakagulo po ng sitwasyon natin, di po ba? At bilang isang Kristiyano, di ba, na naniniwala sa Panginoon, paano kung hindi binigay ng Panginoon ang 10 utos? Ano po ang susundin natin? Paano natin malalaman ang tama at mali? Paano natin malalaman ang kasalanan at hindi kasalanan? So napakahalaga po ng utos ng Panginoon. Amen. So the title of our message for today is about the greatest commandment. Pero yung title is hindi ko talaga nailagay. Sorry po. The greatest commandment. Nailagay ko pala kanina. Ayan. So commandment ano po ba ang commandment? Kautusan. Commandment is noun. Sabi dito, it is a law given by God. It is an instruction or order from God. In Hebrew, ang commandment is misva. Pag isa lang ang batas, singular. Misvot naman pag plural. Misvot refers to a commandment from God to be performed as a religious activities. In Tagalog is, eto po yung utos. Amen. So may tanong po dito. Ayan. Bakit nagbigay ang Diyos ng 10 utos? Ano sa tingin natin? Dahil matigas ulo daw natin. Sabi sa Deuteronomy 6:3, dinggin mo nga, O Israel, at iyong isagawa upang ikabuti mo at upang kayo'y dumaming maigi, na gaya ng ipinangako sa iyo ng Panginoon, ng Diyos ng iyong mga magulang sa lupaing binubukalan ng gatas at pulot. So binigay ng Panginoon ang Diyos ang utos sa atin para sa ikabubuti po natin. Para may panuntunan tayong susundin, para hindi tayo maliligaw. Amen? So kung wala po ang commandment, sabi ko nga kanina, hindi natin malalaman ang mali, hindi natin malalaman kung kasalanan na yung ginagawa natin. So God gave His commandment for our own good. Amen? Yun ay kung susunod po tayo. Ano po ang purpose ng Panginoon kung bakit binigay ang law? Diba? Sabi dito, to point us to Jesus. Amen? Sabi sa Galatians 3:24, therefore, the law was our tutor to bring us to Christ, that we might be justified by faith. So, ang binigay ng Panginoon na ang utos para, anong tawag doon? Ituro. Para maging tagapagturo natin, para maging gabay natin patungo kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya po natin. Amen? So, pasadahan po natin ang 10 utos dahil dito manggagaling ang Great Commandment na makikita natin mamaya. Meron tayong pagbabasihan. So, makikita ang 10 Commandments sa Deuteronomy 5:7-21. Makikita rin to sa Exodus chapter 20. Ayan. So, self-explanatory, pasadahan po natin. Number 1, you shall have no other gods before me. Pasensya na po, kinakabahan. You shall not make yourself an idol. You shall not misuse the name of the Lord your God. Napakalinaw po, di ba? Remember the Sabbath day by keeping it holy. Di po ba?
So itong first 4 commandment na to, para sa Panginoon, para kay Lord lang. Yung mga susunod ay para sa ating mga mahal sa buhay, para sa mga taong nakapaligid sa atin. Ang sumunod, honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony against your neighbor. And number 10, you shall not covet your neighbor's wife. At ang kanyang mga ari-arian. Amen. So kung babasahin natin yung first 5 books ng Bible, yung tinatawag na Torah, ano po ba yung first 5 books? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ito, puro law po ito. Nakapaloob doon ang total of 613 laws. So napakadami po, di ba? 613 siya. According to Dr. John MacArthur, naringgan ko siya, at doon din po sa Wikipedia, at doon po sa mga nabasa ko, na-research ko, 613 nga po. So napakadami po, di ba? At dahil sa dami ng law, yung isang lawyer, ito po ang ginamit niya na panlaban sa ating Panginoong Hesus. So makikita po natin mamaya. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng ating banal na kasulatan sa araw na ito. So tayo po'y tumayo. Matthew 24:34 verse 40. But when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together. Then one of them, a lawyer, asked him a question, testing him and saying, Teacher, which is the great law commandment of the law? Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your soul and with all mind. This is the great, and the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On this law commandment hang all the prophets. Amen. Makakaupo na tayo. Marami pong salamat. So, tinanong si Jesus ng mga taong maalam sa batas. No? Noong mga panahon na yun, sino yung maalam sa batas? Pharisees, Herodians, Sadducees, at yung mga lawyer. So, iisa lang po ang purpose nila kung bakit tinanong si Jesus ng ganito. Which is, gusto nila pahiyain si Jesus, pabagsakin si Jesus, dahil that time, para sa kanila ay isang threat ang Panginoong Jesus sa posisyon nila. So, tignan po muna natin yung nangyari bago yung senaryong ito para mas maintindihan po natin. So, ito po yung mapa ng Pinas. Ay, hindi pala. Isa lang umiti. So, yun po, no? Alam natin na ang Panginoong Jesus ay nagkaroon ng mission dito sa mundo. At isa sa lugar na mission niya is dito sa Judea, somewhere in Judea, dito pa sa Bethany. Bago yung pangyayari na interrogation dito sa temple, galing po siya dito sa Bethany. Itong Bethany ito is isang maliit na village sa Judea po. At dito po, hindi pinaniniwalaan, dito po nakatira si Mary, si Martha, at yung binuhay ni Jesus na si Lazarus. Yan din po ang lugar ni Simon the leper. Natatandaan po natin yon. So, amen po. So, from Bethany po, maglalakbay si Jesus dito kasama ang kanyang mga disciples sa Bethpage, sa Mount Olives, na kung saan, sabi niya dyan, mababasa natin dito sa Matthew 21, 1-5 na pinapakuha ng Panginoon. Sabi nila, kunin niyo yung asno na makikita niyo dito sa Mount Olives. 'Di ba? Yun ang gagamitin ko papasok sa templo. So bakit kailangan pa na sumakay si Jesus sa asno? Nakakalakad naman siya, 'di ba?
Amen. So, mapapasa natin sa Zechariah para mo-fulfill ang prophecy doon sa Zechariah sa Old Testament sa Zechariah 9:9. Sabi dito, "Tell you the daughter of Simon, behold, thy king come unto thee, meek and sitting upon an ass, and a colt of foal of an ass." Di po ba? So, yan po, from Bethpage, sakay siya ng asno, papasok sa temple. Di po ba? So, na-fulfill yung prophecy sa Old Testament sa Zechariah. At nung papasok siya dito sa temple, anong ginawa ng mga tao? Inilagay ang kanilang mga balabal bidang mainit na pagtanggap sa ating Panginoon. Amen? So ano pong event yon? Palm Sunday. So nung nandito na si Jesus sa loob ng templo, okay, makikita po natin, mababasa natin sa Matthew 21:12-13, bumungad kay Jesus yung, sabi niya doon, anong tawag doon? Ginawang kalakal ang tahanan ng kanyang ama. Di po ba? So tinanggal niya nakikita niya yung mga pera, yung mga ginawang business, yung kanyang yung kanyang bahay. Anong sabi niya doon sa Matthew 12:21, sabi dito, "It is written, my house shall be called house of prayer, but you have made it den of thieves." Kasi ginawa nilang kalakal yun. Tinitinda nila yung mga hayop bilang handog. Di po ba? Sa simbahan. At makikita din natin dito yung mga pangyayari bago yung interrogation. Mababasa din natin sa verse 14, nagpagaling din siya ng may sakit. Di ba? Yung blind man yata yun. And then sa 23 pataas, mababasa natin doon na they question Jesus' authority. Di ba? Sabi niya, ano ang authority mo para magturo? Mga Pharisees ang nun. And then, after that, yung mga succeeding verse nun is, mababasa natin, nagbigay siya ng parable. Doon sa last part ng 21, meron siyang 2 parable na binigay. Yung parable of, sabi diyan, 2 sons. Anong inaano ng son na yan? Yung first son, it represents sinners who repented. Okay? Yung pangalawang son naman, it represents the hypocrites who only paid lip service to obedience. And another one is, etong dalawang ito is patama dun sa mga Pharisees. Okay? Sa mga tao na nagpapanggap na tunay na lingkod ng Panginoon. Yung parable of the wicked vine dressers naman is, kumbaga, ang nangyari dito is, nagpadala yung may-ari ng vineyard ng mga tauhan para kunin yung, anong tawag doon? Yung upa or nung nag-harvest sila, parang ganon. Pero anong ginawa ng farmers? Pinatay. Okay? Yung farmers represents the what they call this, yung mga nagpapanggap na lingkod ng Panginoon at yung pinadalang servants ng may-ari, yun yung mga tunay na servants ng Panginoon na pinatay. Okay? So, yan po, basahin po natin yan, maganda. And then, dun pasok na tayo sa Matthew 22. Dito natin mababasa yung parable of the wedding feast. Natatandaan po ba natin yon? So it is about the gift of salvation, but people don't accept it. Binigyan tayo ng salvation ng Panginoon, pero hindi natin tinanggap because of so many reasons. Diba? Basahin niyo rin po, maganda rin yan. So, habang binibigay ng Panginoon ang parable na yan, tinanong siya ng mga Pariseyo, na mga maalam sa batas, no? Na sabi ko nga, ang purpose nila is pahiyain ang Panginoon. So itong mga Pariseyo, mga Saduceo, mga Herodians na to, sila yung bihasa sa pag-interpret ng law of God through Moses. Sila ay nag-aral sa rabbinical school, 'di ba, sa seminary,
Pero yung tinatanong nila na ang Panginoong Hesus ay hindi man lang nakatungtong sa institusyon na pinag-aralan po nila. Pero makikita natin mamaya na matagumpay na nasagot ng ating Panginoon ang kanilang mga tanong. Amen. Yung tanong nila is, anuhin natin, i-summarize natin. Tinanong si Jesus ng political question. Sino yung nagtanong? Yung Pharisees. Anong sabi dito? Hindi ko po nailagay dyan. Anong sabi dito? Is it lawful to give tax to Caesar? Yun ang tanong nila na una. Sabi ni Jesus, anong ginawa ni Jesus? Bigyan niyo ako ng barya, ng denarius, di ba? Sabi niya. Tapos binalik nila yung tanong kay Jesus. Ano ang nakalagay dito? Anong sabi nila? Caesar. So, sinabi ni Jesus, ibigay ang kay Caesar, give what is due to Caesar, and what is due to God. Parang ganon, di ba? Amen. So, they were trying to trick Jesus ng isang question na kapag sumagot ang ating Panginoon ng salungat sa batas ng Caesar is maaari siyang kasuhan or maaari siyang huliin. Pero hindi po nangyari yon, di po ba? Another question is, mapapasa natin sa 23 hanggang 33, spiritual question of Sadducees. It's about resurrection po. Amen? So, ito ay isang question na yung babae, namatay yung asawa niya. Ngayon, tradisyon sa mga Jews na kapag namatay ang asawa ng babae at wala silang anak, pakakasalan nung kapatid nung lalaki. Ganon. So, pinakasalan, namatay uli yung lalaki. Hanggang yung 7 magkakapatid na pangasawa niya. Ngayon, ang tanong, sino ang kikilalaning asawa ng babae pagdating sa heaven? Di po ba? So, napakahirap po na tanong. Pero anong sabi ni Jesus? They don't know, sabi dito, the scripture, and they don't know the power of God. Dahil sa heaven, sabi ng ating Panginoong Jesus, there is no marriage. Okay? And you will be like angels which are deathless. At itong mga taong ito, hindi sila naniniwala sa mga anghel. Kaya hindi nila naintindihan. Pero mababasa natin sa Bible na totoo po ang anghel. Di ba sa Christology natin, meron tayong portion doon na the angel of the Lord. Di po ba? Si Pastor Mike pa yata ng ano. So yun po, no? So sabi, they have knowledge in the passage, pero hindi nila naintindihan. Amen po? And then, eto na po yung pangatlong question. Question na galing sa lawyer. It's about law. What is the greatest commandment? Okay? Sabi dito, eto na yung sagot. But when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together. So, they worked together, nagsanib puwersa sila laban kay Jesus. Di po ba? Then one of them, sabi nga po yan, no, the lawyer, law expert, bihasa siya sa mga, kabisado niya ang lahat ng law. Kaya malakas ang loob niya na tanungin ang ating Panginoong Jesus. Which is the greatest commandment in the law? Sabi ko nga kanina, 613 ang laws ng Torah, di po ba? So, alin doon ang pinakadakila at pinakamahalagang utos? Ayan. So, tinanong si Jesus, kung tayo ang tatanungin, di ba? Maaring kapag sumagot tayo, madidisregard natin yung ibang law. Pero tunay nga po na napaka-perpekto ng ating Panginoong Hesus, sinagot niya yung question na yon na nakapaloob dun sa sagot niya ang lahat ng law, lahat ng kasagutan. Ibig sabihin, pinaka-summary, pinakabuod ng lahat ng utos. Sabi doon,
You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. So, itong sinagot ni Jesus na ito, pamilyar sa kanila dahil ito ay batas ni Moses noon pa sa Old Testament. Ito ang pinaniniwalaan nila. So the same law na pinag-aaralan nila, the same line, the same thought, kaya namangha po sila. Amen? Ito ang pinakauna at pinakamahalagang utos. Amen. Amen. So isinulong po ni Jesus ang isang utos, dito, sabi dito, tinukoy ni Jesus ang isang utos na sumasakop sa lahat ng batas. Amen po ba? Amen. So, ibigin ng Diyos ng higit sa lahat. Lahat yan. So, yan po, no? So, malinaw po na ang utos sa atin ay mahalin natin ang Panginoon. Nang higit sa lahat. I-priority po natin. Minsan po, napakahirap gawin, di po ba? Dahil sa buhay natin, ang dami nating pinapriority. Guilty po ako yun. Isa na po ako sa guilty doon. Sinabayan pa ng pangalawang utos, di ba? You shall love your neighbor as yourself. Sino po ang nakakagawa nito? Mahalin po natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. Gaano po natin kamahal ang sarili natin? Mahal na mahal. Paano po natin pinapahalagahan ang sarili natin? Pinapakain. Ganon din po ba natin mahalin ang kapwa natin? So yun po ang utos sa atin ng Panginoon. Kung paano natin pahalagahan ang sarili natin, kung paano natin mahalin ang sarili natin, ganun po ang pagmamahal na ibibigay natin sa kapwa natin. Guilty po ako doon, no? So, isa-isahin po natin itong dalawang laws na to para mas malinaw po. Amen? Paano po natin maipapakita ang pagmamahal natin sa Panginoon? How do we show our love for God in a biblical way? Sabi ni Paul Washer, makikita sa Romans 12, 1-2. Di po ba? Yung kumpare ni Pastor Julius na inaanak na ninong ni Kuya Jess. Ayan. So, paano natin maipapakita ang pagmamahal sa Panginoon? By serving God ba? Through ministry natin? By doing good? By keeping the law of God? Kadalasan po, di ba? Sabi, pag keeping the law of God, sinusunod natin ang lahat ng utos. Di ba? Minsan, kadalasan, sumasablay tayo. Di ba? Isa na po ako talaga doon. Di ba? Na-engage tayo sa mga kasalanan araw-araw, di po ba? Sabi ni Paul Washer, Romans 12, 1-2. Sabi dito, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. So, paano po yun? No? Sabi, we are living sacrifice by God by renewing our mind. Di po ba? So, ibig sabihin, para sa akin, itong verse na to is, i-abandon natin, no? Yung mga pansarili natin, yung mga earthly pleasures natin. Ano po ba yung mga yon? Kayo na pong nakakaalam nun, do? And sabi dyan, but be transformed by renewing of our mind. So, pag tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, hindi na po tayo katulad ng dati. Na-transform na po tayo with the power of the Holy Spirit sa ating buhay kung tayo ay nag-o-obey sa Holy Spirit, di ba? Mahirap kasi marami tayong bagay na i-give up. Kasi di ba,
pag inaccept natin ang ating Panginoon, we are now new creation. Old things has gone. Yung dating tayo, wala na yon. Bago na tayo. Ibig sabihin, hindi na tayo nagmamay-ari ng sarili natin. Ang Panginoon na. So dapat, i-priority natin yung mga bagay na makakapag-give ng glory sa Panginoon. No? Will muna ng Panginoon sa buhay natin bago ang mga pansarili nating kagustuhan. Yun yung, para sa akin, yun yung living sacrifice na sinasabi. Amen? Amen. So yun po, no? This is the greatest thing na we can do to our God, no? To show our love sa ating Panginoon. Ano naman po ang motivation para tayo ay ano naman po ang motivation para tayo ay mag-offer ng ating buhay sa Panginoon? No? Magsakripisyo ng ating buhay sa Panginoon. Ito po yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kung nauunawaan po natin itong 1 John 4:19 na to, that we love God because He first loved us, na yung Panginoon ang unang nagmahal sa atin, na yung Panginoon ang unang tumanggap sa atin nung hindi pa tayo katanggap-tanggap, nung makasalanan pa tayo, nung walang nagmamahal sa atin, siya yung unang nagmahal sa atin, siya yung unang nagpahalaga sa atin. Paano niya tayo pinahalagahan? He sacrificed on the cross, di ba? Para magkaroon tayo ng kaligtasan. Di po ba? He died on the cross para magkaroon tayo ng kaligtasan, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Di po ba? Kung naintindihan natin yung pagmamahal ng Panginoon at yung sakripisyo niya, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos para sa atin, ito ang mga bagay na magmo-motivate sa atin para mahalin, pahalagahan ang Panginoon sa isinakripisyo niya sa atin. Amen? Sa Book of Romans po, ito po is galing kay Pastor Paul Washer. Sa Book of Romans po, mababasa natin that we are sinners. Mababasa din natin sa Book of Romans that yung gospel of Christ, the good news and what He has done on the cross for our salvation. Ito po sa Book of Romans. Maganda po siyang basahin. Sa first 3 chapter, mababasa po natin, andon makikita natin kung gaano tayo makasalanan, that we are under condemnation, that we need God's righteousness, no? Desperado ang buhay natin, wala tayong pag-asa. And then sa Romans 4:5 mababasa natin yung justification ng Panginoon, yung salvation na ibinigay ng Panginoon, yung sinakripisyo ng Panginoon, paano siya nagsakripisyo, ano ang ginawa niya para magkaroon tayo ng kaligtasan. Amen? So once we accepted Jesus as our Lord and Savior, mababasa natin dyan that we are no longer slaves to sin, but slaves of God. Amen? Sa Romans chapter 8, mababasa natin doon, pag tinanggap natin ang Lord, therefore, sabi dyan, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. And once na tinanggap natin ang Panginoon, dito sa mga susunod na chapter, mababasa natin, mararanasan natin ang katapatan ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Pag naintindihan po natin itong chapter na ito, isa po ito sa makakatulong sa atin para mahalin ang Panginoon ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. Pero hindi natin to kayang gawin without the power of the Holy Spirit sa buhay natin. Kailangan din nating i-obey ang Holy Spirit as He leads. Amen? We cannot love our God sa sarili lang natin. Because nature nating mga tao, yung pagiging selfish. Kaya nga ibinibigay ng Panginoon nito para ipaalala sa atin kung paano natin siya mahalin. Napakahalaga ng dalawang utos na ito. Ito, sabi nga kanina, di ba? This is the first and greatest commandment.
Pag nagawa na natin ito, yung mga 613 na batas ng Panginoon, kayang-kaya natin. 'Di ba? Kayang-kaya na nating sundin. Kung mahal natin ang Panginoon, hindi tayo mangungupit. Kung mahal natin ang Panginoon, hindi tayo mangangalunya. Kung mahal natin ang Panginoon, uunahin natin, pahahalagahan natin yung mga mararamdaman ng mga taong nakapaligid sa atin. Kung mahal natin ang Panginoon, lahat yan, kayang-kaya natin with the power of the Holy Spirit. Amen? May tanong dito. Sabi ni Paul Washer, how do we grow in our love for God? Sa tingin natin, paano? We need to know God. And for us to grow God, sabi ni Paul Washer, we need theology. Diba? Theo is Greek word for God. And sabi natin yung logos is study of. So theology is the study of God. So the more we know God, the more na the more we know God, the more we study of God, the more na makikilala natin siya. Yung kanyang katangian, yung kanyang attribute, lahat-lahat ng siya. Di po ba? Makikilala natin ang Panginoon through His Scripture. At habang lumalalim po ang pagkakakilala natin sa Panginoon, ito po ang magbibigay sa atin ng desire. Ito po ang mag-i-stir up sa atin para mahalin po ang Panginoon. Sabi nga ni Charles Spurgeon, our love for God comes by knowledge of Him. So kung hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi natin siya kinikilala, paano natin siya mamahalin? Di po ba? Amen. So napakahalaga po ng pagbabasa, pag-aaral ng Bible. Amen po? Amen. So sabi ni Paul Washer, pinanganak na makasalanan at bato ang puso ng tao pagdating sa banal na aklat. Ngunit kapag tayo ay laging nagbabasa, laging nag-aaral, tatanggap tayo sa Panginoon. Habang nakikilala natin ang Lord, na-expose ang Panginoon, nare-reveal ang Panginoon kung sino siya talaga. At na-expose din tayo kung gaano tayo makasalanan, kung gaano tayo kadesperado, kung gaano tayo kawalang pag-asa kung wala ang Panginoon sa buhay po natin. Amen? Kapag nangusap ang Holy Spirit sa atin, gaano man katigas ang puso natin, okay? Sabi nga niya sa Hebrews 4:12, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. So, sa King James Version, ang term dyan, ang word dyan is powerful. So, the word of God is powerful enough para baguhin ang puso nating matigas pagdating sa Panginoon. Amen? Walang matigas na puso pagdating sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, ano natin sa Ezekiel, I will give you a new heart and put new spirit with you. Amen? Bibigyan tayo ng bagong puso ng Panginoon. Yun ay kung tatanggapin natin ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Pag nabago ang puso natin, doon natin sisimulang mahalin ang Panginoon. Kailangan natin munang mabago, kailangan muna nating matransform. At hindi natin kayang baguhin ang sarili natin kung wala ang tulong ng Holy Spirit. Holy Spirit ang magbibigay sa atin, magga-guide sa atin kung paano tayo mabago, kung paano tayo mahubog sa kagustuhan ng Panginoon sa atin. Kasi tayo, limitado tayo, meron tayo mga selfish ambition, mga desire. Hindi natin to kayang tanggalin sa buhay natin. Kailangan ma-renew yung mind natin. Renew yung mind natin towards God. Ano ba yung gusto ng Panginoon sa buhay ko? Hindi natin kayang i-renew ang mind natin. Only God
can renew our mind with the power of the Holy Spirit. At ito nga yung binigay na scripture ng Panginoon bilang gabay natin kung paano tayo ba mababago. Pag nabago tayo, that's the time na mamahalin natin ang Panginoon. Pero kung mag-uumpisa tayo sa top, na mahal ko si Lord, that's a big question. Di po ba? Tama po ba? So yun po, no? Mag-uumpisa sa puso natin, ma-renew ang puso natin, ma-renew ang mind natin, tsaka natin mamahalin ang Panginoon. So napakahirap pong mahalin ang isang tao nang hindi natin kilala. Ganon din po sa Panginoon. Napakahirap nating mahalin ang Panginoon kung hindi natin kilalang lubos ang Panginoon. Amen? So take time, no, to study the Word of God. Kailangan nating pag-aralan kung sino ang lumikha sa atin, kung sino yung unang nagmahal sa atin, kung sino yung nagbigay ng kaligtasan sa atin, at kung sino yung sasalubong sa atin pagkatapos ng buhay natin dito. Sabi nga ni Pastor Julius last week, di ba? Ano yung sabi niya? Sa John 14:1. John 14:2, no? In heaven there is so many mansion, di ba? Andun tayo. Diba? Yun yung magiging tahanan natin. Amen? Kung kilala natin ang Panginoon. Amen? While on the process of knowing God, marami tayong pagdadaanan. Diba? Marami tayong matutuklasan, marami tayong madidiscover tungkol sa Kanya, lalo na tungkol sa atin. Habang kinikilala natin ang Panginoon, nakikilala rin natin unti-unti ang sarili natin. Hindi lang siya ang makikilala natin, kundi tayo. Kung hindi natin kilala kung gaano tayo kasama, di po ba? That's the time na makikilala natin ang Panginoon. Amen? So, balik tayo. Pag nagbasa tayo ng Bible, ano po ba yung unang tanong natin? Diba? Para makilala natin ang Panginoon, eto dapat yung tanong natin. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Panginoon? Diba? Yang kasagutan na yang kasagutan na yan, katangian ng Panginoon ang kasagutan. So mas makikilala natin ang Lord, di po ba? Pero eto naman lagi nating sinasabi kadalasan ito po yung tinatanong natin. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa akin? Tungkol sa problema ko? Tungkol sa sitwasyon ko? Diba? Kasi naririnig natin ang kasagutan ang solusyon ng problema mo, makikita mo sa Biblia. So tayo naman literally, yun ang titignan natin. Di po ba? Sa tanong na ito, mas makikilala natin ang Panginoon. Amen? So pag nakilala natin ang Panginoon, nabasa natin sa Bible na ang Panginoon is good provider, ikaw may pinagdadaanan ka. Alam ng Diyos kung ano yung kailangan mo, na nasa kagipitan ka. Diba? Pag nabasa mo that He is a great provider sa Philippians po ba yun? 4:19, my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Nagtiwala ka, pinanghawakan mo yung ng Panginoon. Di ba? Yung promise ng Lord. Di ba? Pinanghawakan mo, binigay niya. Di ba? Sa paraan na yon, mas mamahalin mo ang Panginoon kasi naranasan mo. Di po ba? Kapag may sakit ka, okay. Hindi. Kapag nabasa mo sa Bible, nag-aral ka ng Word of God, that He is a great healer. Ang dami niyang pinagaling, bulag, nakalakad ang lumpo, nabuhay ang patay, di ba? Pag dumating yung point na may sakit ka, Lord, ikaw yung Diyos na nagpagaling nung panahon ng Bible. Ikaw yung Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw yung Diyos na sinasamba ko. Ikaw ang Diyos na magpapagaling sa akin. Nagtiwala ka, pinanghawakan mo. Gumaling ka. Naranasan mo ang pangako ng Panginoon.
sa panahon na yon, sa paraan na yon, mas mamahalin mo ang Panginoon dahil buhay na buhay, kumikilos ang Panginoon sa iyo, sa buhay mo at sa sitwasyon mo. Di ba mas mamahalin natin ang isang tao kapag nararamdaman din natin yung pagmamahal niya, di po ba? Yung presensya niya. Ganon din sa Panginoon. Our love for God comes from experiencing Him personally. Mas lalalim ang pagmamahal natin sa Panginoon, pagramdam natin araw-araw sa bawat sitwasyon ng ating buhay, sa bawat nararanasan nating challenges, mas mamahalin natin ang Panginoon ng malalim kapag kumikilos siya sa buhay natin. Pagramdam na ramdam natin ang Panginoon sa buhay natin. Amen po? Amen. Amen. Sabi dito, okay, if you seek Him for the purpose of knowing Him, mas lalo po tayong lalago sa Kanya. And narinig ko sa sinabi ni Pastor Julius, sa Matthew 6:33, seek first His kingdom, and all these things shall be added unto you. Pagkilala mo ang Panginoon ng lubos, pag malago ka sa Kanya, lahat ng bagay na kailangan mo will be added unto you, according to His will. Lagi tayong according to His will. Kasi will na ng Panginoon sa buhay natin bago ang will natin. Yung mga bagay na yan, kayang-kayang ibigay ng Panginoon. Mayaman ang ating Panginoon, lahat kaya niyang ibigay, lahat pag-aari niya. Pero ang tanong, bakit hindi niya ibinibigay? Bakit nananatili tayong ganito? Pero pag ang mind natin, na-renew ang mind natin, ang Panginoon lang sapat na kahit kailan hindi nagkulang ang Panginoon sa lahat ng kailangan natin, yun lang sapat na sa atin. Andun yung joy sa puso natin, andun yung kasapatan natin na, Lord, Ikaw lang sapat na. Yung presensya mo lang sa araw-araw sa buhay namin, sapat na. Diba? Walang kasing sarap sa buhay ng tao na maranasan yung presensya ng Panginoon sa buhay niya araw-araw. Kahit na anong challenge ang dumating sa atin, pagkasama natin ang Panginoon sa buhay natin, walang hindi tayo kakayanin. Amen? Ang katagumpayan natin sa kahit na anong larangan, pamilya man, karir man, kung saan man, kung wala ang Panginoon, kung hindi natin sinasama ang Panginoon sa lahat ng bagay, sa desisyon natin, wala tayong mararanasang katagumpayan. Our victory comes from our Lord alone. Wala tayong mararating kung hindi natin kasama ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Kung may mga bagay man, kung may mga kahilingan man tayo na hindi binibigay ng Panginoon, dahil meron siyang purpose. Yun ay yun yung kung paano yung kagustuhan niya sa atin, hinuhubog niya ang karakter natin nang naaayon sa kagustuhan niya. Ito yung pagbabago sa atin. Kasalukuyan tayong hinuhubog. Ngayon, kung hindi tayo magpapahubog sa Holy Spirit, hindi tayo magiging yung taong gusto ng Panginoon sa buhay natin. Hindi tayo magiging tayo nang naaayon sa kagustuhan ng Panginoon. Amen? At kasama sa pagmamahal natin sa Panginoon, yung hayaan natin siyang hubugin tayo. Amen? Amen. So yun po, no? As we study the Word of God, kahit wala tayong pinagdadaan ng pagsubok, ayun, balik tayo dun sa kanina, sa pagsubok. Kapag everyday nagme-meditate tayo, maiimbak sa puso natin yung mga pangako ng Panginoon, yung mga instruction niya sa atin kung paano gagawin natin pag dumating ang bagay na nandito tayo sa sitwasyon para hindi tayo magkakamali. 'Di ba?
Yan ang mga instruction ng Panginoon, mga commandment ng Panginoon. Kailangan nating sundin. Diba? Pag dumating tayo sa sitwasyon na hindi natin kaya, meron tayong huhugutin, meron tayong panghahawakan para hindi tayo maliligaw ng landas, para malalampasan natin yung mga pagsubok, mga challenges sa buhay natin. Amen? So, we will be in perfect peace sa buhay natin, kahit gaano katinding pagsubok ang mararanasan natin. Dahil dala-dala natin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Dala-dala natin yung pagmamahal niya sa atin. Amen? Yung pangako niya na mahal ako ng Panginoon dahil hindi niya ako pababayaan. Amen? Amen. So, how to love our God. So, pasensya na po, hindi ko na nailagay dyan. How to love God by guarding our heart. No? Mahalin natin ang Panginoon sa how to love, paano? By guarding our heart. Dapat sinusuri natin yung puso natin. Dapat lagi nating sinisiyasat. Okay? Ang lalim. Di po ba? Love our God with our whole heart. Okay? Gusto ng Panginoon, command niya, love your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Di po ba? Command yon ng Panginoon. Kaya kailangan nating gwardyahan ang puso natin. Dapat with our whole heart. Hindi, sabi ni Pastor Julius, hindi partially. Dapat with our whole heart. Amen? So, hiramin ko po yung example ni Pastor Peter Tanchi, yung life of David and Solomon in loving God. Magkaiba sila kung paano nila mahalin ang Panginoon. Si Solomon, son of David, siya yung pinakamatalinong nabuhay sa mundo. Sinner siya, love God partially. Paano partially? Malalaman natin mamaya. Yung tatay niya, si David, father to Solomon, sinner. Alam natin na sinner siya, di ba? Adulterer, murderer. Alam natin yung kwento niya. A man's after God's heart. Kahit sinner siya, tinuring pa rin siyang a man's after God's heart. Di ba? Alam natin kwento niyan. Love God with all his heart. Amen. To love God with all our heart, we must guard our heart. Diba? Ano ba yung nasa puso natin? Di po ba? Ano ba yung i-check natin kung ano yung nasa puso natin, kung ano yung pina-priority natin. Di ba? Ang Panginoon ba? Career ba natin? Family ba natin? Business? Pleasure? Di po ba? Si Solomon po, mahal niya ang Panginoon. Mahal na mahal niya ang Panginoon. Pero hindi niya ginard yung heart niya. Bakit natin masasabing mahal niya ang Panginoon? Meron siyang personal encounter kay Lord di ba? Ano ang gusto mo? Sabi ng Panginoon. Bigyan mo ako ng katalinuhan. So hindi alam ni Solomon kung paano niya paglilingkuran ng lubos-lubos ang Panginoon. Kaya humingi siya ng wisdom sa Panginoon. Pwede siyang humingi ng kayamanan, pwede siyang humingi ng kapangyarihan, pero wisdom ang hiningi niya para paglingkuran ng maayos, ng tapat ang Panginoon. Pero ang ating Panginoon ay tunay nga na napaka-generous. Hindi lang talino ang binigay sa Kanya, kundi power, di ba? Wealth, no? Lahat binigay sa Kanya. Lahat nasa Kanya na. Pero si Solomon, hindi niya ginard yung heart niya. Inuna niya ang pleasure niya. Inuna niya ang pleasure niya. Diba? Mahilig siya sa babae. Okay? Ang dami niyang naging asawa. Di po ba? Yung mga pleasure niya, yung mga babae niya, yun ang nagpalayo sa kanya sa Panginoon. Di po ba? Matalino siya, binigay mismo ng Panginoon ang katalinuhan sa kanya.
'Di ba? Pero hindi niya iningatan ang puso niya. Kaya siya nalayo sa Panginoon. Tatandaan po natin, anything na nako-compromise ang pagmamahal natin sa Panginoon, i-guard po natin ito dahil ito yung maaaring makapagpalayo sa atin sa Panginoon. Kailangan sa mga desisyon natin, kailangan andon ang Panginoon. Bakit? Mag-decide tayo sa buhay natin nang kasama natin ang Panginoon. Pag hindi natin alam kung tama yung desisyon natin, Lord, tulungan mo po ako. Diba? Hindi ka ililid ng Panginoon sa isang sitwasyon na mapapahamak ka. Amen? Naiintindihan ng Panginoon na mahina tayo dahil tao lang tayo. Pero hindi tayo binigyan ng Panginoon ng kahinaan para mag-give in sa lahat ng temptation, sa lahat ng trials. Diba? Amen. Sabi nga doon, hindi ko matandaan yung verse na hindi ka bibigyan ng isang sitwasyon o isang temptation ng Panginoon na hindi mo kayang mapagtagumpayan. So, it's our choice. Okay? It's our choice kung magdudwell tayo doon or lalayo tayo. Amen? Amen. So, yun po, no? Balik tayo kay David. David is also a sinner. Alam natin yung ginawa niya, di ba? Sinadya niyang patayin yung asawa ni Bathsheba para mapasa kanya si Bathsheba. Di ba? Hindi niya alam yung ginagawa niya. Pero nung nirebuke siya ni Prophet Nathan, nalaman niya kung ano yung ginawa niya. Anong ginawa niya? He repent and he asked forgiveness. Dahil importante pa rin sa kanya yung kapatawaran at presensya ng Panginoon sa buhay niya. So makikita natin na sa buhay ni David, hindi maiwasan na magkasala tayo. Pero ano yung dapat nating gawin pag nagkasala tayo? Repent, di po ba? Huwag nating gawing dahilan na tao lang ako, nagkakasala ako. Di po ba? Kaya nga may instruction ng Panginoon para hindi tayo maligaw ng landas, para alam natin kung ano ang gagawin po natin. Okay? Pagmahal natin ang Panginoon, inuuna natin ang Panginoon, nagkakasalaman tayo, ano yung mararamdaman natin? Nagiging malungkot tayo, nagsisisi tayo, di po ba? Yan po ang kaibahan ng tinanggap natin ang Panginoon. Pag nagkasala tayo, andun yung pagsisisi natin. Pero kung wala ang Panginoon sa buhay natin, hindi natin kilala ang Panginoon, hindi natin tinanggap ang Panginoon sa buhay natin, magkasala tayo, okay lang. Diba? Walang problema, okay lang yan. Paulit-ulit. So yun ang kaibahan ng tumanggap sa Panginoon at walang Panginoon sa buhay. Amen? Amen. So we cannot love God kung hindi po natin tatalikuran ang ating kasalanan. Amen? Hindi pwedeng sumakay tayo sa dalawang bangka. Tama ba yun? Yung mahal natin si Lord, namamangka sa dalawang ilog. Ay. Namamangka sa dalawang bangka. Ayun. Pampagising, yun. Salamat sa bangka. So once we repented, there is renewal of our mind. Dahil susundin na natin ang Panginoon, mamahalin na natin ang Panginoon. There is no turning back. Matatransformed na tayo through the power of the Holy Spirit kung i-obey natin. The love for God will never grow with an evil heart. We must be transformed by renewing of our mind. Pag hindi natin na-renew ang mind natin, pag hindi natin tinalikuran ang mga kasalanan natin, hindi natin kakayaning mahalin ang Panginoon. We must be born again. Di ba sabi ni Nicodemus, yung tanong niya sa ating Panginoon,
andun yung pagbabago natin. Our being kailangan mabago, and spiritually kailangan lumago tayo. We will decide to follow Jesus. Diba? If we follow Jesus, sabi nga, if anyone is in Christ, he is new creation. All things has gone, new things has come. Okay? Pag tinanggap natin ang Panginoon, pag nabago na tayo, pag na-born again na tayo, meron pa pala, nakwento, yung repentance kanina, nasabi ko kay David, no, nag-repent siya, okay? Repentance is sincere regret or remorse, no? Sa Bible, responding to God's love by being transformed in your conviction and action. Ibig sabihin, we are turning away from sin or anything that dishonors Him. Yun diniscuss ko kanina. In Greek word is metanoia or regret. Okay? Pag nag-repent tayo, binago na natin yung mind natin, ni-renew na ng Panginoon ang mind natin. Now, eto na yon, no? Kayang-kaya na nating mag-obey sa Panginoon. Okay? Showing our love to God through obedience, no? Maipapakita natin ang pagmamahal natin sa Panginoon through obeying His word. Amen? Hindi natin kayang sundin ang Panginoon kung hindi, mahalin ang Panginoon kung hindi natin siya susundin. Tama po ba? Sabi dito, choosing to obey God over our pleasures and priorities is a sign na mahal natin ang Panginoon. Pero may mga sitwasyon na pinapriority natin ang pamilya at ang career natin. At pag nagtuloy-tuloy po yun, hindi natin ginard yung heart natin, unti-unti tayong malalayo sa Panginoon. Pero sadya na mahal tayo ng Panginoon. Ayaw niya na malayo tayo sa Kanya. Sabi sa Revelation, ayan pa rin pala, sorry. Ayan, obedience is the submission to another's authority. Sa Bible, hearing the word of God and acting on it. And then the Greek is, ano pong kwan dyan? Hupako. Means compliance or submission. Okay. So, balik tayo dun sa sinasabi ko, no? Once na yung mga priority natin, pag lagi nating pina-priority yung mga bagay na yon is, unti-unti po, darating yung time na malalayo tayo. Hindi na natin mararamdaman ang presensya ng Panginoon. Bakit? Kasi iba na yung priority natin. Pero, nagbigay ng paalala ang ating Panginoon. 'Di ba? Pagka nalayo na sa atin, ang Panginoon sa atin, sabi doon, yet I hold this against you, that you have lost the love that you had at first. Realize how far you have fallen. Repent and do the works you did it at first. Di po ba? Otherwise, I will come to you and remove you for your lampstand from its place unless you repent. No? Pag nabisi po tayo, nanlamig tayo sa Panginoon, ano ang paalala ng Panginoon? Go back to your first love. Diba? Gawin mo yung mga bagay na ginagawa mo nung una. Diba? Alalahanin natin yung mga bagay na ginagawa natin. Nung in love pa tayo sa Panginoon, ano ba yon? Diba? Walang araw na hindi tayo nagbabasa ng Bible, na nagme-meditate. Kinakantahan natin siya kahit nasa CR tayo, diba? Bago tayo matulog, andun yung praise and worship. Excited tayo sa Bible study, excited tayo sa gawain. Diba? Pero dumating yung point na nabisi na tayo. Diba? Bihira na lang tayo makita. Sa BS, bihira tayo makita sa gawain. Di po ba? Sa IP, ako po yun. Sinasabi ko to sa inyo. Di po ba? Pero sabi ni Lord, repent and do the works you did it first. Gawin mo yung mga bagay nung naramdaman mo, nung unang pagtanggap mo sa akin, ano ba yung mga bagay na ginagawa mo? Di po ba?
sabi ni Lord, kung hindi mo gagawin din to, I will remove your lampstand from its place. Hindi mo na mararamdaman ang presensya ko. Di po ba? Gaano kamiserable ang buhay natin kung wala ang presensya ng Panginoon sa buhay natin? Hindi natin kakayaning mabuhay. Di po ba? Saan nanggagaling ang kalakasan natin? Sa Panginoon. Sino nagbibigay ng resources sa atin? Ang Panginoon. Sino nagpoprotekta sa atin sa daan? Ang Panginoon. Pag namatay tayo, saan tayo pupunta kung wala tayong kaligtasan na sa Panginoon manggagaling? Sa impyerno. Ganyan tayo kamiserable kung wala ang Panginoon sa buhay natin. Go back to our first love. Repent, sabi ng Panginoon. Amen? Amen. Meron pa pong pahabol dito. Sabi ni Charles Spurgeon, out of, ano na po siya, our love to God deserves an acknowledgement and compassion. Di po ba? Out of ano na yan? Iba ng kanyan. Sabi, kung talagang mahal natin ang Panginoon, declare publicly that you love God. I-share natin kung ano ang pinakamahalagang meron po tayo. Kung ano yung natanggap natin. Di po ba? Amen? Declare publicly our faith. Kung sino pa yung tumanggap sa Panginoon, hindi pa nabaptize, this is your time to declare your faith in God publicly. Declare that you are the follower of Christ. Hindi siya yung tipong itatago natin. Amen? Bakit ba natin tinatago? Dahil pagtatawanan ba tayo? Dahil iba ba yung relihiyon natin sa pamilya natin? Di po ba? O ano yung mga nag-hold back sa atin? Kayo lang po makakasagot dyan. Sabi ng Panginoon, don't be ashamed of the gospel of Jesus kung talagang mahal mo ako. Amen? So itong mga bagay na ito ang makakapagpatunay kung gaano natin kamahal ang Panginoon. Konti na lang po, 10 minutes. Sorry. Second commandment po, ano yung second commandment? Love your neighbor as yourself. Diba? Ang tanong, who is my neighbor? Sino po ba yung neighbor natin? Sabi dito, anyone in our proximity whom we can share our God's love. Mga taong nakapaligid sa atin na kung na pwede nating pagbigyan ng pagmamahal ng Panginoon. Tama po ba? Ayan. Sabi dito, may nagtanong sa Panginoon. Sabi ng lawyer, "Teacher, what shall I do to inherit eternal life? What is written in the law? How do you read it? You shall love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your strength." Ayan, with all your mind. And love your neighbor as yourself. So, sinabi ni Jesus, dalawa lang ang dapat niyang gawin. Mahalin mo ang Panginoon ng higit sa lahat at mahalin mo ang iyong kapwa ng tulad ng iyong pagmamahal sa sarili. Di po ba? At dito ipinasok ng Panginoon yung parable of the Good Samaritan. Alam na natin yung kwento ng Good Samaritan. Ginamit ng Panginoon ang parable na ito to illustrate how to love our neighbor. Diba? Unang-una, sino pa yung mga Samaritan na to? Nabasa ko po sa Ligonier Ministry po ba yun? Tama po ba yung pronunciation? Na Samaritan are the descendants of Jews who married pagans 722 BC. At dahil doon po, nagkaroon sila ng hidwaan, diba? And itong mga Jews, kinukonsider ang Samaritan as unclean din. Amen. So, eto na nga po. Yung a man from Jerusalem, itong Good Samaritan na to, a man from Jerusalem, papunta siya ng Jericho, ay pinagnakawan siya, binugbog siya, so iniwan siyang nakahandusay. Dumaan ang isang pare, di ba? Tinignan lang siya, iniwan siya, hindi siya tinulungan. Dumaan ang Levite, tinignan lang siya, hindi siya tinulungan. Ito yung mga tao na kauri niya,
'Di ba? Na ine-expect natin na tutulong sa kanya, pero hindi siya tinulungan. May isang Samaritano na kalaban nila, kaaway nila, tinignan siya, nakita na kailangan niya ng tulong, 'di ba? Anong ginawa niya? Inampat niya ang mga sugat, pinaalagaan siya, binayaran yung nagpaalaga sa kanya, 'di ba? Anong sabi niya? Kung may kulang pa, sabihin mo, babayaran ko. Yung mga ganon. Pinaalagaan niya hanggang gumaling yung Samaritan na yon, yung Jews na yon. So itong taong ito, itong Samaritan na to, hindi natin ine-expect na tutulungan niya yung Jew, pero ginawa niya. Di po ba? So ito po ay sumasalamin na hindi lang natin dapat kadugo, kaibigan, kaori, kapamilya, mahal sa buhay ang tutulungan natin, ang mamahalin natin at pahahalagahan natin. Okay? Yung mga tao na walang connection sa atin, yung mga tao na hindi tayong kayang ibalik yung mga tulong sa atin, yung mga tao na hindi natin kilala, yun lahat kailangan, no? Yun ang mamahalin natin. So wag nating limitahan yung kahalagahan na yung kahulugan ng kapitbahay at pagmamahal within our community lang. Okay? Doon lang sa mga mahal natin sa buhay, doon lang sa mga kaibigan natin, hindi. Mahalin natin lahat. Ito nga, love your neighbor as yourself. Lahat mamahalin natin, lahat pahalagahan natin. Kristiyano man yan, Muslim man yan, mahirap man yan, mayaman man yan, may ngipin o wala. Lahat po, mamahalin po natin. Amen? So, ang tunay na pagmamahal ay ang tunay na pagmamahal ay iniisip natin kung ano ang makakabuti sa kapwa natin. Binibigay natin, hindi naman lahat, tingnan na rin natin, binibigay natin yung, tinutulungan natin sila sa pangangailangan sa kanila. Especially spiritually po. Amen? Hindi ko mo sinabi na mahalin natin ang kapwa natin, kailangan umagri na tayo kahit mali. Hindi rin yun. No? Pwede tayo mag-disagree kung mali, pero sabihin natin, ipaliwanag natin in a nice way to avoid misunderstanding po. Okay? Ang tunay na pagmamahal sa kapwa ay hindi ka bibitaw ng anumang salita na ikakasira ng kapwa mo, lalo na kung hindi totoo. Okay? Kung gusto nating magkwento, walang problema. Para sa akin to Pero ikwento mo rin kung ano yung pagkukulang mo, hindi lang sa kanya. Amen? Kasi, yun nga, minsan maraming bubuyog sa atin, hindi natin maiwasan. Tell the whole story na lang. Yun. At higit sa lahat, okay? Kung talagang mahal natin yung kapwa natin, kailangan nating i-share kung sino yung pinakamahalaga sa atin. And that is God. Kailangan nating i-share yung Panginoon sa buhay natin. Dahil alam natin na pag meron din siyang Panginoon sa buhay, magkakaroon ng completeness yung buhay niya. Amen? Kung mahal natin ang kapwa natin, hindi natin titiisin na hindi i-share ang Panginoon sa buhay niya. Dahil importante para sa atin yung kaligtasan niya. Kung mahal natin yung kapwa natin. Amen? Ang Panginoon ang pinakamagandang ma-share natin sa ating kapwa. Amen? Isa ito sa paraan para maipakita yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Amen? Amen. So, sa conclusion na po tayo. Sabi dito, this two law deals with our relationship with God and then with other people. Without right relationship with God, our relationship with other will not be right. If the life of God is real in our life, it will show by the presence of this love for God and others. Hindi ito imbitasyon ng Panginoon na gagawin natin, kundi utos na kailangan nating sundin. Maliban dito ay wala nang dadakila at hihigit pang kautusan
At hindi natin ito magagawa with our own strength and with our own wisdom. But it is through the power of the Holy Spirit guiding us kung paano natin dapat gagawin. Sabi nga ng Panginoong Jesus sa John 14:15, "If you love me, you will keep my commandments." If you love me, you will keep my commandments. To God be all the glory.